paano nakuha ng sisig ang puso ng world-renowned American chef na si Anthony Bourdain. Welcome back to my channel, class! Nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang pagkaing hindi lang basta dumarating sa mesa. Nag-iingay pa. Kapag narinig mo ang alam mong may paparating na sizzling plate. At kapag naamoy mo na, automatic ang response. Miss, extra rice po! Ano pa nga ba? Walang iba kundi sisig. Pero alam ba ninyo na malayong malayo ang original na sisig sa sizzling pork dish na kinakain natin ngayon? Ano nga ba ang simula at paano ito nag-evolve into a Filipino pride na naging paborito pa ng world-renowned American chef na si Anthony Bourdain? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Kapampangan Foodie 31. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Pampanga. Class, bago pa magkaroon ng sizzling plate, matagal nang umiikot ang salitang sisig sa Pampanga. Isa sa pinakamatandang dokumentadong references nito ay makikita sa Kapampangan Spanish Dictionary ni Fray Diego Berganio noong 1732. Dito, ang sisig ay tumutukoy sa pagkain ng maasim o paghahanda ng pagkaing may maasim na lasa. At ang sinaunang sisig, iba pa sa kilala natin ngayon. Ang mga bersyon nito ay gawa sa hilaw na papaya na nilalagyan ng suka, asin, paminta at iba pang pampalasa. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang sisig. Naging bahagi rin ng Kapampangan cooking tradisyon ang paggamit ng karne at iba't ibang bahagi ng hayop. Pero noong 1970s, nagkaroon ng napakalaking turning point. At dito papasok ang isang babaeng naging alamat sa Kapampangan cuisine. Si Lucia Cunanan, o mas kilala bilang Aling Lusing. Tinawag siyang Sisig Queen. Importanteng linawin, class, hindi niya inimbento mula sa wala ang sisig. Ilang siglo nang ginagamit ang pangalang iyon. Pero si Aling Lusing ang kinikilalang malaking dahilan kung bakit nabuo at sumikat ang modern pork sisig na naging iconic sa Angeles City. Ang kanyang version ay gumagamit ng mga bahagi ng pork face na niluluto, tinatadtad ng pino at tinitimplahan. At pagkatapos, inihahain ng mainit. Kumalat ito sa buong Pilipinas at dinayo ng napakaraming tao. Parang sinaunang trending na pagkain. Pero class, may isa pang mahalagang piraso ng puzzle. Kung si Aling Lusing ang nag-perfect ng modern pork recipe, si Benedicto Pamintuan naman ang nagbigay sa atin ng iconic na tunog na naririnig natin ngayon. Noong 1980s, naisipan niyang ihain ang sisig sa isang sizzling plate. Dahil dito, hindi lang nanatiling mainit ang pagkain. Naging isang sensory experience din ito dahil sa usok at tunog ng lumalagutok na tabha. Kumbaga sa banda, si Aling Lusing ang sumulat ng kanta. Pero si Benedict Pamintuan ang nasa likod ng tono at sound system. Pero hindi nagtapos sa Pilipinas ang kwento. Dahil eventually, may isang bisitang halos buong mundo na ang nalibot para kumain. Si Anthony Bourdain, chef, author, travel documentarian.
Noong 2008, bumisita si Bourdain sa Pilipinas para sa kanyang programang No Reservations. Kasama sa kanyang naging food journey, ang Pampanga. At syempre, sisig. First thing that they mentioned, you're going to eat sisig? Yeah. Yeah. And I tell you, this is the place where it was born. Sobrang nagustuhan niya ito. Bagay na bagay ito sa klase ng pagkain na gusto ni Bourdain. Hindi kailangang maganda sa Instagram. Hindi kailangang imported ang ingredients. Everything I like on a smoking hot sizzle plat. Oh, sweet symphony of pig parts. Oh, yes. Ang mahalaga, masarap, may history, may identity, may kwento. Pero mas lalo pang naging malinaw ang pagmamahal ni Bourdain sa sisig nang bumalik siya sa Pilipinas para sa Parts Unknown. Tinawag niya ang sisig na kanyang single favorite Filipino street food. At sinabi rin niyang maaaring ito ang best thing you could ever eat with a cold beer. And I'm ready for my single favorite Filipino street food. Possibly the best thing you could ever eat with a cold beer. Isang taong kumain na sa napakaraming bansa ang nagsabi niyan. Kaya naman, naging instant celebrity ang sisig. Millions of viewers around the world watched his programs. Kaya para sa maraming foreigners, ang sisig ay naging isa sa mga pagkaing nagbukas ng pinto papunta sa Filipino cuisine. Hindi na natin bubuksan ang debate kung dapat bang may mayonnaise ang sisig. Baka magkaroon ng civil war sa comment section. Mag-recap na tayo. Again, ang sisig ay may mahabang kasaysayan sa Pampanga at dokumentado na ang salita noong 1732 kung kailan tumutukoy ito sa maasim na pagkain o preparasyon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng mga bersyong gumagamit ng karne at iba't ibang bahagi ng baboy. Malaking papel ang ginampanan ni Aling Lusing Cunanan sa paghubog at pagpapasikat ng modern pork sisig, habang importante rin ang naging ambag ni Benedicto Pamintuan na nasa likod ng sisig on sizzling plates. Decades later, natikman ito ni Anthony Bourdain na naging malaking tagahanga ng dish at tumulong na maipakilala ito sa buong mundo. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, ang sisig ay patunay na hindi naman kailangang magsimula sa mamahaling ingredients para maging world class.